Oy! Kumusta ka, Coffee? Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. May joke time, oh. Oh, yan yung pulburon video, peking video ni Harry Roque at ni Maharlika. Sila yung nagpakalat niyan eh. Ayan, oh, mag-best friends. Ayan, oh, isang, ano ba tawag natin yan? Isang pugante at isang nagtatago. Parehas lang yun, ah. Pugante at nagtatago. Si Roque nagtatago. Pero may mga kaso. Si Maharlika ganun din, di makauwi ng Pilipinas dahil hinahunting daw. So itong dalawa na to, nagpakalat ng fake news, di ba? Nagpakalat kasi nungalingan. Si PBBM pa yung pinunteriya nila. Gumagamit daw si PBBM ng pulburon. Sabi nila, may ebidensya daw sila, may video. Yung nilabas silang video, peke. Yung pulburon video. Maraming media organizations na at tayo mismo halatang peke yung video na yan. Ang ginawa nila, kumuha ng artista. Oh, yung haircut kamukha ni PBBM. Diba? Umakting, kunyari sumisinghot ng kung ano man yan, white substance, no? Nilapat yung mukha ni PBBM para kahit paano may resemblance. Nako, peke pala. Edited yung video na yan. So si Roque, sinabi na ni Pebbles Cunanan yan, isa sa nagpakalat nitong peking video na yan, itong si Harry Roque. In fact, siya nga yung source ng video na yan eh. Peke. Pero sabi ni Maharlika, pina-authenticate nila. Authenticated daw po yan. At ang sinasabi na nag-authenticate doon sa video, totoo ang video. Sabi ng grupo nila Maharlika, pero hindi daw po nila mailalabas muna. Hindi raw nila mailalabas itong dokumento na to, itong ebidensya na yan na magpapatunay na totoo itong video na to at hindi dinoktor yan dahil meron daw po silang non-disclosure agreement. Nakakatawa kayo. Pinigilan ba kayo ng korte na maglabas ng ebidensya? Di ba common sense? Kayo nasa dihado. Pinagbibintangan kayo na nagpakalat kayo ng fake videos. Dilinisin nyo yung pangalan nyo. Ipakita ninyo yung ebidensya. Kung sinasabi ninyo, in-authenticate na yan ng US-based firm or kung saan mang galing yan, ilabas nyo yung ebidensya na nagsasabing totoo yan. Bakit wala kayong mailabas? Tapos ngayon, nagtatago kayo sa non-disclosure agreement. Bawal daw po ilabas. Ebidensya yan, hindi mo ilalabas. Yan yung pruweba ninyo na maglilinis sa pangalan nyo na hindi talaga kayo nagpapakalat ng fake news. Bakit di nyo ilabas yan? Ang masaklap pa, itong mga tao na to, kaka-fake news nila, marami pa silang dinadamay. Mga OFW din, nadadamay. In fact, yung iba sinampanan ng kaso ng NBI. Dinadamay yung mga OFW. Kawawa naman yung mga OFW. Oy, shoutout nga pala sa OFW Party List. Ayun, nasingit tuloy natin yan. OFW Party List, ayan, totoo. Tumutulong sa mga OFW. May ebidensya. Ayan, nasingit natin yung OFW Party List kasi kinakampanya ko ito ka-Coffee. Suportado ko ito, number 83, OFW Party List dahil may nagawa na yan ka-Coffee dyan sa House of Representatives. Anyway, going back. Kasi yung mga OFW, nabibiktima nito nila Roque, nila Maharlika. Total, siguro iniisip ng ibang OFW, total si Roque naman at si Maharlika nagpapakalat ng fake news, o sige kami na lang din. To the point na ang NBI sinampahan ng kaso itong ilang OFW na nagpapakalat ng fake news. Oh, kawawa OFW, ginagamit lang ng mga to. Ay, ano bang tulong na bibigay nyo sa mga OFW? Oh, going back dito sa sinasabi nila Roque, kasi siguro may nakarating sa kanila, sir, ilabas na natin yung ebidensya. Total, sinasabi naman natin na totoo yung video na yan ni PBBM eh. Ilabas natin ang ebidensya. Ito, nagsalita si Roque. Fresh pa ito ka-Coffee. Sa mga nagtatanong, I'm quoting Harry Roque ha, sa mga nagtatanong, nasaan ang authentication report ng pulburon video? Oo nga naman, di ba? Tinanong na rin natin yan, nasaan? Kasi sabi nyo, authenticated yan. Totoo yan. Sabi nyo, may research firm. US-based ba yung firm na yan? Sinasabi, totoo yung video na yan. Nasaan? 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 Parang si Kati Binag lang yan eh. Sabi ni Kati Binag, may video sila. Nasaan? Ilang taon na, ilang buwan na, lumilipas, nasaan? Wala kayong mailabas dahil wala naman talaga nag-i-exist na video. Diba? Ang tagal nyo nang in-edit itong pulburon video, hindi pa perfect ang pagkaka-edit. Nahuli tuloy kayo. Ang problema, may mga angangan DDS pa rin, naniniwala, totoo yan. Pero in fairness ha, marami akong kakilala mga DDS ha, sabi nila, hindi talagang hindi totoo yan. Tingnan mo naman, ang layo-layo. Pero marami kasi mga eng-eng na nabibiktima. Totoo yan. Yung pulburon video na yan, Diyos me, yung napakalayo naman ka-Coffee ni PBBM dito.
sa ginawa nilang video. Siguro mga 5% similarities, 5%. O sige, maximum na 50. Itodo na natin ng 50 yan. Pero napakalayo. Anyway, sige, balik tayo dito kay Roque. Sa mga nagtatanong, nasaan ang authentication report ng Pulverin video? Sabi niya, huwag kayong magmadali. Wow! Huwag kayong magmadali! O mga DDS, huwag daw kayong magmadali, sabi ni Roque. Sir, sinampahan ka na ng kaso. Hindi mo palilinisin ang pangalan mo. Sirang-sira na ang reputasyon mo, nakakahiya dahil isa kang profesor sa UP. Diba? Well-acclaimed international lawyer, sabi mo. Human rights advocate, sabi mo. Tapos, fake news peddler. Sa'yo nag-originate ang fake news. Kung hindi totoo yan, pinagbibintangan ka na fake news king, ilabas mo ang ebidensya mo para malinis mo yung pangalan mo. Para kahit papano may dignidad ka pa sa sarili mo na hindi nagmumula sa iyo ang fake news. Pero bakit until now hindi nyo mailabas yung report na ebidensya ninyo yan na maglilinis sa pangalan ninyo? Nasaan? Sabi niya, huwag kayo magmamadali. Baka naman kasi wala. Baka naman kasi i-edit nyo pa. Baka naman kasi gagawin nyo pa lang. Yun ang tanong dyan. Baka gagawin nyo pa lang. Ini-edit pa. Kaya hindi nyo pa mailabas. Kaya huwag kayong magmadali. DDS na mismo nananawagan ilabas yun na kasi. Pero wag daw kayo magmadali, sabi ni Roque. Sabi niya, ipipresenta yan ni Maharlika sa korte. Talaga ba? Si Maharlika pupunta sa korte? Saan korte? Sa Pilipinas? Ayaw nga tumuntong niyan dito sa Pilipinas, paano niya ipipresenta yan? Kahit may warrant of arrest na ang korte, hindi magpapakita si Maharlika. Kasi sabi niya, gugurgurin siya. So paano ipipresenta niya sa korte? Dimuhong. Consistency ba? Walang consistency. Hindi nag-connect yung mga pinagsasasabi ninyo. Si Maharlika hindi pupunta ng Pilipinas habang si PBBM ang presidente. Kasi sabi niya, gugurgurin siya. Pinapahunting daw siya ni Lisa Tanas. Paano ipipresenta ni Maharlika yan? Ibig sabihin, 3 years pa. Ang administrasyon ni PBBM, 3 years yung itatago yung dokumento na yan, na sirang-sira na yung pangalan ninyo, kaka-fake news ninyo. 3 years yung pa itatago. Roque, ayusin nyo yung lines ninyo. Dapat yung mas matalinong mga linyahan. First argument, ha? First argument. Second, ubod talaga ng inconsistencies itong si Roque. Sabi niya, inendorso ni Sara, di ba? Inendorso ni Sara si Amy Marcos. Inendorso niya. May statement si Roque, sabi niya, iboboto ka namin, Amy Marcos, kahit masama sa loob namin. Dahil inendorso ka ni Sara Duterte, iboboto ka namin kahit masama sa loob namin. Inconsistent na naman. Sir, paano ka boboto? Ano, absentee voter ka? OFW ka ba? Wala ka nga dito sa Pilipinas, paano ka boboto? Kung absentee voter ka, nagpaparehistro yan. Nandiyan ka sa Dahig. Paano ka boboto? Ayaw mo nga magpakita. Pupunta ka sa embahada para bumoto. Hindi ka naman pwedeng bumoto via internet dahil may registration yan. In short, sinungaling ka na naman. Inconsistent na naman. Sabi mo, iboboto nyo si Amy Marcos dahil inendorso ni Sara Duterte. Hindi ka nga makakaboto dahil nagtatago ka, dahil puganti ka. Saan ka boboto? Google Form. Una, internet voting, hindi ka makakaboto dahil tapos na ang registration yan. At pupunta ka sa embahada na hindi mo gagawin dahil baka arestuin ka. Oh. Absentee voter ka, hindi ka naman OFW. Eligible ka ba dyan? O in-apply mo ba yan? O uwi ka ba ng Pilipinas sa May 12 para bumoto? O hindi, sinungaling ka na naman dyan. Napakasinungaling na tao na to. Oo. Sabi niya, ipipresenta yan ni Maharlika sa korte. Ewan ko sa inyo kung paano niyo ipipresenta yan. May non-disclosure agreement si Maharlika sa nag-authenticate. Di ko ma-imagine. Alam niyo ibig sabihin ng non-disclosure? For sure, alam niyo naman yan, di ba? Pag may non-disclosure agreement, halimbawa tayo, sige, may kontrata tayo, halimbawa, hinire kita, pero may non-disclosure agreement tayo, ha? Yung mga pinag-uusapan natin, yung kontrata natin, magkano yung halaga, ano yung coverage ng kontrata natin, ano yung ginagawa natin, bawal mong ikwento kahit kanino. Kasi may non-disclosure agreement. Hindi mo pwede disclose yung mga pinag-usapan natin. So si Maharlika, di ko magets
Kasi ang tingin ko sa kanila kahit papaano matatalino naman ng konti, 'di ba? Hindi naman ganun kabobo. Pero 'di ba, kukuha ka ng ebidensya. From the very beginning, pina-authenticate mo yung video na yan para magamit mo yung authentication report. 'Di ba? Bakit ka pa nagpa-authenticate kung hindi mo rin gagamitin yung authentication report? In short, ang pinaka-purpose ng report na yan, mapublicize, mailabas. Hindi pa natin pinag-uusapan dito kung sa korte yan ilalabas o kung hindi. Pangalawa, wala naman utos ang korte na wag mo ilabas yan. Kung meron talaga kayong hawak, buti na lang sana kung umuusad na yung kaso at pinagbawalan kayo ng korte. O bawal kayo maglabas o bawal ninyo i-discuss yung kaso kasi may mga ganyang limitations. Ang hindi ko lang magets dito sa grupo nila Maharlika, nila Harry Roque, eng-eng ka ba? Nagpa-authenticate ka ng report tapos hindi pwedeng ilabas kundi sa korte lang? Ano yun? Advance kayo mag-isip? Hindi ko alam ha, hindi tayo abogado, pero yan ba ibig sabihin ng non-disclosure? Ang tanong, bakit kumuha ka na mag-authenticate, nahihingihan ka ng non-disclosure agreement? Sino ba yan? Baka naman kasi peke. Baka naman kasi kapag i-verify yung nag-authenticate na yan, lumabas din ang katotohanan, mapahiya ang sarili ninyo. Hala, mag-isip naman kayo dyan. Anong nangyari sa inyo? Hindi na kayo nag-iisip ng tama. Konting gamit ng kukote. Napaghahalataan kayong nag-iimbento na lang kayo ng kwento. Imbento lang to ni Roque. May non-disclosure agreement si Maharlika sa nag-authenticate. Susmi, yung Marimar. Kukuha ka na mag-authenticate pero bawal mo ilabas yan ha. For your eyes only. Ganun lang yan. Not for everyone's consumption. Para i-please mo lang yung sarili mo kasi gusto mong mapaniwala yung sarili mo na totoo yung video na yan. Kahit yung buong mundo nagsasabi na peke yung video na yan, pero kailangan mong susugan yung isip mo na totoo yung video na yan. Totoo. Kaya naghanap ka ng tao na magsasabing totoo yung video na yan. Pinasok mo sa kukote mo. Sino papaniwala mo? Hindi niya mailabas yan. Yan ang malinaw. Hindi niya mailabas kasi once na ilabas niya yan, pupuntahan ng media yung nag-authenticate. Kung opisina man yan, kung US-based firm yan, pupuntahan nila yan. O, i-verify, totoo ba na nilabas yung report na yan? Takot silang gawin yan. Kasi pag nangyari yan, lalabas sa katotohanan peke. Or baka gumagawa ng authentication report, ini-edit pa, baka kina-craft pa yung sentence, yung grammar, kung ano man yan, bago nila mailabas. Anyari? Ang babaw. Hindi pwedeng ilabas yan kung hindi sa korte lamang dahil ang kinakasangkutan yan ay Pangulo ng Bansa. Maliwanag na po. Halak ka! Mga DDS na lang maniniwala sa'yo. Hindi pwedeng ilabas yan kung hindi sa korte lamang dahil ang kinakasangkutan yan ay Pangulo ng Bansa. Susmi yung Marimar. Sino pang maniniwala sa'yo, Roque? Ano ang mas mabigat? Yung fake video o yung authentication report? Nilabas nyo nga yung video na mas mabigat. Siniraan ninyo ang presidente. Nilabas nyo yung authentication report na susuporta sana sa inyo. Hindi nyo mailabas at korte lang daw. Hindi pa natin pinag-uusapan sir ang kaso dito. Hindi pa kayo nakakasampahan ng kaso noon. Sana nilabas nyo na ngayon. Ngayon na may kaso na kayo sa pagpapakalat ng fake news, now you have your new narrative na hindi pwedeng ilabas yan kundi sa korte yan dahil involved ang presidente dyan. Sinong binubola nyo? Mga DDS na eng-eng. Maniniwala ka pa ba? Niloloko kayo ni Harry Roque. Kung may DDS na nakikinig sa atin, niloloko kayo ni Harry Roque. Nag-feed sa inyo ng impormasyon para maniwala kayo sa kanya na halatang imbento niya lang ang sinasabi niya. Paano na-involve ang korte agad dito? Sa korte lang daw pwede ilabas yan. Hindi nga eh. Para nga linisin nyo yung pangalan nyo. In the first place, wala namang korte na nagbabawal sa inyo na ilabas ninyo yung authentication report. Ano ka? Hello? O hello? Diyos mio Marimar. Sinong naniniwala dito kay Roque? Tapos ang kwento nila, political persecution na naman daw yan. Naku po. Dahil maingay daw si Roque. O, naglabas ng video yung nanay nila. Justice Picasso qualified sila. Teka. May tanong yung reporter. Patungkol daw sa kaso ni Harry Roque.
May sagot si Sara Duterte. Pakinggan natin. Sinabahan po ng Department of Justice ang kasong qualified ng trafficking sila kay Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpapabagsak sa mga notifications, isa po siyang kaya hindi commission. Yes, oo. Hindi na tayo nagugulat, no? Na merong case na final kay dating spokesperson, Attorney Harry Roque. Dahil isa talaga siya sa mga malakas ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. Wow! Wow! Magdanay talaga no? Beshi, magbeshi. Sige, isa-isayin natin yan. Expected na raw ni Sara Duterte. O, biruin mo, kilala mo na si Harry Roque, sa karakas ni Harry Roque, sa ugali ni Harry Roque, expected mo na makakasuhan. Tama si Sara. Expected niya rin, makakasuhan talaga kung ganyang kataklesa yung bunganga. O, makakasuhan talaga. Expected na ni Sara Duterte yan. Pangalawa, kasi maingay daw si Harry Roque. Maingay, may substance ba? Siguro mga DDS sa papaniwala niya. Maingay daw. Maingay naman talaga. Kaka-fake news. Maingay talaga kaka-fake news. Kaya nakasuhan niya kaka-fake news. At magaling gumawa ng chiching-chiching. Magaling gumawa ng pera. Hello, shoutout sa Pogo. Biglang yaman. Nung hinanapan ng ebidensya, nagbenta kami ng properties. Nasaan ang patunay? Walang maipakita. Oh, political persecution na naman. Ang dahilan nila, pinag-iinitan si Roque. Political persecution yan. Naku pa! Anyari sa inyo? Binubudol ninyo mga DDS, isip-isip kayo. Ginagamit kayo, binibigyan kayo ng mga mali-maling impormasyon, pilit kayong pinaniniwala sa kanilang ideologies na palpak at sabit. Na-debunk na natin yan. Nahimay na natin yung inconsistencies ni ni Harry Roque at ni Maharlika. Huwag na kayong maniwala. Fake news yung mga tao na yan. O yung mga OFW kawawa, ginagamit. Mga OFW ginagamit. Nabibiktima, nagiging fake news peddler na rin, nagpapakalat na rin ng fake news dahil inspired sila kay Harry Roque at kay Maharlika. Huwag kayong maniwala sa mga taong yan. O siya, sige. Kayo nang bahalang humusga ka, Coffee. Baka may mga gusto kayong sabihin, i-comment, opinion, reaction, lagay dyan sa ating comment section. And again, shoutout nga pala sa number 83 OFW Party List. Ikinakampanya ko kasi ito, ka-Coffee. Pasensya na kayo, nasisingit ko ito ha. Pero proud ako dito Number 83 OFW Party List. Kilala ko po si Congresswoman Marisa Magsino. Marami na pong nagawa yan. Yung OFW Lounge sa NAIA Terminals 1 and 2 dahil po yan sa resolusyon ng OFW Party List sa pakikipagtulungan po sa Department of Migrant Workers, sa OWA at sa NAIA at sa iba pang government agencies. Yung kauna-unahan po na OFW Convention and Tourism Center na itatayo dyan sa Batangas, lote ng pamilya ni Congresswoman Magsino. Donasyon po yan. Venue yan para sa mga OFW. Yung Magna Carta of Filipino Seafarers, isa po siya sa principal author. Ngayon, mas maganda na po welfare ng ating mga seafarers, except doon sa mga fake news na pinapakalat nila. Isa po sa principal author ay si Congresswoman Marisa Magsino, ang OFW Party List. Marami nang nagawa. Programang pang-edukasyon, financial assistance, repatriation ng mga OFW, livelihood programs. Naku, kung iisa-isayin natin yan, napakarami. Yun ang pinopoint ko dito. Kung boboto kayo ng party list, yung iba, ginagamit lang ang sistema, ang party list system. Wala namang nagawa, wala namang gagawin. Kukuha lang ng pwesto. Ito, proven and tested, hindi corrupt. Ang OFW Party List, number 83 po yan. Kaya proud ako ipagmalaki ito Number 83, OFW Party List. Sana masuportahan natin, ka-Coffee, sa nalalapit po na eleksyon. Alright, yung mga nasa Facebook, please comment your opinion, reaction. Nasa YouTube, click lang po na subscribe. TikTok, subscribe. YouTube, Facebook, follow na po kayo sa ating Facebook page. I'll see you in my next video. Paalam po sa inyo. Bye-bye.